Magandang hapon, Pilipinas! Welcome to the buzz! Kampiyon ng bayan na si Manny Pacquiao, tagumpay sa kanyang laban. Ang eksklusibong panayam mula sa Las Vegas, nandito lang, abangan! Magamang Bong at Jolo Revilla, magsasalita na tungkol sa balitang nagkaayos na sila at ang pamilya ni Rosana Roses. At mga kaibigan, eksklusibo, Bea Alonzo, babasagin ang pananahimik sa pinakamatitinding intriga tungkol sa kanyang personal na buhay at pamilya. Mga tanong na ngayon lamang masasagot. Abangan, at narito po ang kaabang-abang na si Chris Aquino. Thank you, boy. Si John Lloyd Cruz meron ng aaminin sa ating lahat tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila. Si Bea, just in time for Valentine's. Tony Gonzaga, live na live. Sino na nga ba nagne-may-ari ng puso niya? Si Bong Navarro or si Sam Milby? And 2005 Box Office King, Bong Navarro will be here. Live din po. Meron ng aaminin tungkol sa nilalaman ng kanyang puso. Magandang hapon, Pilipinas! Panalo po tayong lahat at panalo po ang buzz ngayong hapon. We cannot hear ourselves. I know. John Gasquel Fernando and Vicky Bello, maraming salamat sa aking Paul kasuotan. Cabral, Bandy Fuentes, salamat. Bakit hindi naka-on ang ating floor monitor? I'm just wondering about that. Dahil panalo tayo at nadala sa Las Vegas ang mga monitors. Gusto naman ang boses mo. Okay lamang, basta panalo si Manny Pacquiao, masaya ko, Chris. Anong na-feel mo? Umpisa pa lang, national anthem, I was crying na. Damang-dama ko na yung national anthem natin kasi parang, at least, Nakakaiyak? diba, for once, nagkaroon talaga ng solid na unity ang mga Pinoy. Totoo po yan, mga kaibigan. Ako, ang aking naramdaman po, kabado ho ako. Alam niyo yan, yung sana po, dasal lang ako ng dasal, na sana'y kahit ano ang mangyari, manalo si Manny. Di ba? Parang, Can you imagine, boy, kung tayo ganun na yung kabang nararamdaman, ano kaya ang naramdaman ni Manny na nasa balikat niya lahat ng hopes, lahat ng dreams, lahat ng pangarap nating mga ng bawat Pinoy. At, But feeling ko yun na nag-inspire sa kanya. hindi lamang yun, totoo yan. But if there was anything about what I saw with Manny, mentally, napakatapang, napakalakas. Hindi talaga natibag. Mentally, na nanggagaling sa spirituality ng tao. Di ba? Kaya pinaluhod talaga sa Manny. No, that was Diba? the first thing he did when he got into the ring. Lumuhod at nagdasal. Mga kaibigan, kakaiba po itong hapon na ito dahil hindi lamang ho natin pag-uusapan si Manny Pacquiao. Meron ho tayong representante na naroon po sa Las Vegas. Kasama po si Manny. Maya-maya lamang po, mag-uusap silang dalawa. Pero ngayon po narito po, Christy. Hi, Tito Christy! Christy Nelly. Magandang hapon sa inyo, Boy at Chris. Magandang hapon, Pilipinas. Alas 12, pasado na dito na hating gabi at maligaya kami dahil nagbubunyi ang buong bayan ngayon. Boy, Chris, kumusta na kayo? Hindi ka nakapag-blower. Nakasombrero ka. You're wearing a cap. Nako, Chris, sa panahon, sa panahon, Chris, na abalang-abala tayo sa paghabol sa mga kaganapan dito sa Las Vegas, hindi na natin iisipin ngayon yung pagpapaganda. Ang tanging nasa isip ko kanina ay ang magdasal at manalangin para sa ikatatagumpay ng ating kababayang kampiyon na si Manny Pacquiao. Christy Nelly, ako, namimiss na kita dito. Kaya kailangan, pagkatapos ng laban na ito, ikay bumalik na para patuloy Lalo ang naman ating ako. balitaktakan dito. Kwento ka muna sa amin, gaano kalamig sa Las Vegas? Boy, May konting delay lamang. Chris, mga kaibigan. ngayon, obvious ba na nakaganito ako? Mabuti na lamang. At si Dr. June Berberabe, pinahiram tayo ng isang limousine van na ginagamit natin ngayon. Pati si Manny, ito gagamitin namin. Dahil kung hindi, baka, sabi nga nila, freezingly cold. At saka kaninang nasa Thomas and Mack Auditorium kami, Center, Boy, Chris, siguro hindi ako pupunta sa Mexico sa loob ng ilang taon dahil marami kaming nakalaban na Meksikano kanina dahil lamang sa pagwawagayway ng ating bandila na tinatamaan na ang kanilang likod at mukha. Sandali, Christy Nelly, pero base doon sa aming napanood, parang mas marami ang Pinoy kaysa Mexicano doon sa lugar kung saan naganap ang laban. Totoo ba? Ang aming napanood? Mas malakas ang hiyaw at sigaw ng mga Boy, Pinoy. kapag nandoon ka sa loob ng Thomas and Mack,
malakas lang sumigaw ang mga Pilipino, pero kung ulo por ulo ang bilangan, mas maraming Mexican doon. Okay. Talaga lang malalakas tayo at suportado natin si Manny. At boy, alam mo, Chris, kikilabutan ka bago ginanap ang enkwentro ni Pacquiao at Morales sa labas ng Thomas and Mack Auditorium Center. Makikita mo ang mga Pilipino na inaalis ang bubong ng kanilang mga sasakyan, iwinawagayway ang ating bandila, at lahat sila sumisigaw talaga ng Pacman, Pacquiao. At kapag nandoon ka na sa loob mismo ng center at naririnig mo na ang dumadagundong na ingay ng mga Pilipino, iiyak ka na lamang. Tama yung sinabi mo, Chris. Lupang hinirang pa lamang ang kinakanta, maluluha ka na. Mabuhay po ang Pilipino. Cristinelli, babalikan ka namin mamaya. Mga kaibigan, maraming salamat. Yan po ay live mula sa Las Okay, Vegas. kasama na natin si Manny mamaya. Okay, alright. Parang ang lamig talaga, no? That's true. Kasi, it doesn't Lalo na sa really Vegas. get... Pag malamig sa Vegas, malamig talaga. Desierto. Correct. Okay. Pag mainit, mainit. Hindi natin siya natanong saan siya nakatira, si Tita Christy. At Kung hindi sa lamang Wyndham yan. ba siya Mamaya hotel? malalaman din natin kung sino ang mga celebrities, sino ang mga Pilipino na talagang sumadya lamang at pumunta sa Las Vegas para mapanood ang laban. Samantala mga kaibigan, narito po ang buong kaganapan kasi sa nangyaring laban kanina, panuorin po natin ito. Ang pinag-aabangang banggaan ng taon, Manny Pacquiao versus Eric Morales, Pacman versus El Terrible. Ang pinananabikang makabigil hiningang laban sa Las Vegas na nagpatahimik sa buong mundo. Suntok para sa suntok, birada para sa birada, subalit ng huli, nanaig si Pacquiao sa labang talagang pinaghandaan. Ngayon, nagbubunyi ang buong sambayanan dahil sa tagumpay ng bagong super featherweight champion ng WBC, ang kamao ng bayan, ang ating kapamilya, Manny Pacquiao. Palakpakan po natin ang sambayanang Pilipino at mabuhay ka, Manny. Mabuhay si Manny Pacquiao. Galing, no? Pero kinabahan ako nung first round. Ikaw? Yeah. Hindi ka? Talagang I tiwala ka? really had faith. Ay, ako naman sobra rin ang paniniwala ko, Chris. Pero alam mo yung unang round, parang, Diyos ko, Panginoon. Hindi mo ba nakita, boy, nung kinakanta pa lang yung mga anthem and all, nung kinufocus si Manny, you could see the hunger in his eyes, He wanted it. desire to win for the Philippines. Kaya may faith ako He talaga. wanted it so badly. Pero mga kaibigan, ay hindi lamang ang kwento ni Manny Pacquiao ang ating ikukwento sa inyo ngayong hapon. Marami po tayong mga eksklusibo for the first time. Babasagin po ni Bea Alonzo ang kanyang pananahimik. Dito lamang po sa Tabas, meron tayong Ang dami, and a lot of the things that have been said or binubulong-bulong or nasa tabloid, nira-write up, cruel eh. So Ngayon, I'm so glad that she found the strength to stand up and That's right. say her version of the story. Okay. At mamaya-maya lamang, mga kaibigan, we have an exclusive interview with Manny Pacquiao na gagawin po ni Cristinelli Freeman sa Las Vegas. Kaya yung kanyang kanina pinag-uusapan kung saan pupunta si Manny pagkatapos ng laban, malalaman natin. Ang dinig ko po, idadalawin yata ni Manny si Morales sa ospital. Hindi ko Kaya alam. magpadalo ni Morales. Tingnan natin, ganun kabutong tao si Manny. Pero, alam niyo po ba dun sa laban, nakikita mo ba, Chrissy, every before he would start a fight, yung gumaganon muna? Yes. What a sport, hindi ba? They all have to do that. No, but si Morales is na very parang gumaganon lang. Si Manny talaga, alam mo, may puso. Ganon. Mga kaibigan, Ano kaya sinasabi sa Mexico ngayon? hindi ko alam. Okay. Ang exclusive interview nito ay magaganap ang maya-maya lamang. Huwag po kayong alis. At magbabalik po ang... Chika, makiparty na sa mga intriga sa and Bond and Friends Get Together Party! Last Wednesday, isang Get Together Party ang inihandog ng Mayor for All Seasons na si Vilma Santos sa mga members ng press.
Ito ay ginanap sa Eastwood kung saan naitanong sa kanya kung tatakbo na ba siya bilang Vice President ng Pilipinas sa darating na eleksyon. Wala akong iniisip anything to do with politics. Sa ngayon, bayaan nyo munang tapusin ko yung last term ko sa Lipa. Victory Party! Same day, nagpa-victory party si Mother Lily sa mga artista na kasama sa lahat ng pelikula niya sa nakaraang Metro Manila Film Festival. Dito niya inamin na wala na siyang sama ng loob kay Wilson Cheng at posible din daw maging friends ulit sila. Of course. Bakit hindi? There's nothing wrong naman. Sa nasabing party din, inamin ni Jaja na meron siyang pictorial for a Bello Summer billboard na naka-two-piece siya. Oh, naku, wala naman kayang problema yan kay Tito Dolphy. Alam niya ba sa look, no touch? Diba? Walit naman that's our policy. He doesn't mind dressing sexy because matagal na siya exposed sa show business. Naintindihan niya yun. Birthday party! Last Wednesday, ay nag-celebrate ng kanyang 60th birthday si Tita A sa kanyang bahay sa Antipolo. At ang only wish niya, Good health lang, yun lang ang wish ko. first anniversary party! Isang bonggang-bonggang parada naman ang ginanap last Tuesday ng programang Homeboy. Para ito sa 1-week-long anniversary presentation ng show ni Kuya Boy na malapit ang mapapanood! Bongga! Congratulations, Homeboy! I-celebrate na ang mga chika! Buzz Express! Manny Pacquiao sa isang eksklusibong panayam pagkatapos ng laban. Tony Gonzaga, bumigay na nga ba ang puso kay Sam Milby? Bong Navarro, makakaagaw nga ba ni Sam Milby sa puso ni Tony Gonzaga? Mag-amang Bong at Jolo Revilla, ilalantad na ang katotohanan sa napabalitang pagbabati ni Rosana Roses at ng kanyang pamilya. John Lloyd Cruz, aamin na nga ba tungkol sa tunay na lagay ng samahan nila ni Bea Alonzo? At eksklusibo ang inaabangan ng lahat, Bea Alonzo. Babasagin na ang pananahimik tungkol sa lahat ng intriga ngayon sa personal niyang buhay at sa kanyang pamilya. Abangan! Kumikinang na mga intriga. Pasabog ni Rosana Roses laban sa mga Star-studded ang chika. Piniyan mo naman ako dito! Lahat ng maniningning na mga bituin, dito nyo lang makikita. Ay, nagkabali ka na nga ba? Mga kaibigan, Truly, all the brightest stars come from the brightest network. TFC. Pumipila pa ba kayo para magpadala ng pera sa Pilipinas? Tama na! With Zoom.com, you can jump online and Zoom it. Kahit nakapantulog lang ako, kaya kong magpadala ng pera for as low as $3.50 with Zoom.com. Magpadala ng pera to over 800 pickup locations o diretso sa kahit anong bank account sa Pilipinas, including those of our partner Equitable PCI. May tiwala kami sa Zoom.com dahil partner na lang Equitable PCI. So go to Zoom.com. Sobrang dali at convenient pa. Zoom.com. Stop waiting in line. Zoom it online. Sa ipinakita mong husay at lakas ng loob, ipinagbubunyi ng bawat Pilipino saan man sa mundo ang iyong bagong tagumpay. Mabuhay ka, Manny Pacquiao! Mula sa iyong kapamilya, TFC! Pilipinas, kayo nagbabalik po dito sa The Buzz. May tumawag po sa amin na isang kaibigang Mexicano at sinabing, boy, in Spanish po ito, pero nagkaunawaan po kami. Sabi niya, mabait daw si Morales dahil after the fight daw, lumapit naman daw ito at niyakap si Pacquiao. In Spanish, sinagot ko rin. Hindi ko lang alam, ke? Nagkaintindihan na kami noon. Sabi ko, si. No, I got a call from B-Boy Arboleda who's with Who is Mike in and Las other Vegas. friends. Yes. Okay. Nasa Wynn Hotel sila ngayon kung saan nakabilet si Manny Pacquiao. That's right.
Alam mo, boy, nakakatuwa daw. Lahat ng Philippine flags, winawagayway talaga. Sarap. Tapos, lahat daw ng mga tao walking along the lobby and in the restaurants, nakapakyaw na shirt. Nakakapangilabot po. Pero alam niyo po mga kaibigan, kagabi maraming taong umuwi ng maaga at ngayong araw maraming tao talagang gumisi at walang halos sasakyan Walang sa kalye. traffic at all. I went Right. to 12 noon mass. Okay, Simba and? kami, kalahati lang. Normally, sobrang puno, lahat nakatayo, wala. Siguro, lahat ngayon, magsa- 6 p.m. after. mapupuno ang mga simbahan. Okay, nagbubunyi rin mga kaibigan ang pamilyang showbiz dahil sa pagmamahal at suporta na ibinibigay nito kay Manny Pacquiao, ang dasal, ang good wishes para kay Manny. Narito po ang buong showbiz na nagbibigay ng tribute po sa isang tunay na kapamilya. Panoorin po natin ito. Manny needs to keep doing what he... Sa pagkapanalo ni Pacman, nagdiriwang ang buong sambayanan. Para sa Pilipino, para sa ating bandila, ibinigay niya ang lahat. Pawis, lakas at dugo. Makamtan lamang ng bayan ang inaasam nitong karangalan. Para sa iyo, Manny Pacman Pacquiao, ang pambansang kamao ng Pilipinas, isang munting handog mula sa iyong mga kababayang taos sa puso ang pagmamahal sa iyo. Ikaw ang pag-asa ng ating Talagang kasama niya ang Panginoon nung lumalaban So siya. proud of you. Isa ako sa mga kababayan mo na pinagdasal ang pagkapanalo isang Pilipino at sa puso naming napakarami ipinagmamalaki. Congratulations kay Manny. Alam naman ng mga kapwa mo Pilipino na magwawagi ka sa laban na ito. Mabuhay ka, Manny. Make our country proud. Wish you all the luck and happiness. Proud to be Pinoy. Congratulations. Kababayan si Mr. Manny Pacquiao, congratulations, you deserve it. At binigyan mo na naman ng parangal ang Pilipinas, people na pwede talaga ipagmalaki. Congratulations, Manny Pacquiao. Sana magtuloy-tuloy pa. Marami ka pang mapasayang Pilipino. Idol ko po kayo. Siyempre, alam niya, sinabi ko po yun sa Big Brother House. Siyempre, you made us proud again. Ay proud na ikaw ay panalo. Salamat at kumbaga, itindig mo na naman yung ating bandila. Kumbaga, tinayo mo na naman bandila natin. Maraming salamat sa iyo. Proud kami sa'yo. Mas galing mo ba? Saka nag-thank you for me sa'yo dahil nilagay mo yung Pilipinas sa map. Ako, Idol Manny, proud kami sa'yo dahil nanalo ka na naman sa laban mo. And syempre, wini-wish namin sa mga susunod mong laban, manalo ka ulit. Dito lang kami para Tuloy-tuloy tayo sa pag-angat. Congrats. Saludo ko sa'yo. I know you're doing your best. Nakikita ko sa ensayo mo, hindi madali yon para ipanalo at madala mo lang ang pangalan ng Pilipinas. And for that, I salute you, Manny. Manny Pacquiao, isa kang dakilang ehemplo ng tunay na Pilipino. O mga kaibigan ay nagbubunyi dahil minsan pa pong isinulat ng ating kampyon ng masa ang pangalan ng Pilipinas sa mapa ng mundo. Mga kaibigan, ang nag-iisa nating kababayang kampyon, Manny Pacquiao. Congratulations, Manny. Salamat po, Nanay Christy. Salamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Sa lahat ng mga kapamilya. May susulat ngayon sa kasaysayan ng boxing na ikaw ang nag-iisang nakapag-TKO kay Eric Morales. Anong nararamdaman mo ngayon? Grabing happy ako at talagang pasalamat ako sa Lord na walang sawang pagpasalamat sa Lord na knock-out ko siya at talagang siguro God is great. Nakita namin, Manny, na hindi madali ang biyahe mo tungo sa tagumpay mula sa una hanggang ika-10. Saang round ka talaga nahirapan dahil kinabahan kami sa una hanggang 4? Nung mga early round, bumabanat siya. Parang kinukuha niya ako pero nung pagdating ng 6 rounds pataas, talagang bawat round, pinapabahay ko, sabi ko, Lord, ingatan mo po ako sa iyong mga kamay. Sabi ko ganun, laging nagsasign cross ako, tapos sabi ko, Lord, ingatan mo po ako sa iyong mga kamay. Ganyan. Talagang narinig ako. Yung atake niya na pinapapasok ka niya, ganun lang ba yun? Kasi, di ba parang yumuyuko siya, tapos pumapasok ka naman. Gimmick ba niya yun? Pinapapasok ka lang? Hindi, ayaw niyang suntukin siya sa katawan eh. Dahil doon siya mahina? Doon siya mahina. Alam ko yun. Pero hindi namin, before the fight, marami nagtatanong kung anong strategy namin, pero hindi namin sinasabi na
sa body kami nakakonsentrate. Kaya na-surprise siya. Okay. Manny, kanina, habang pinapanood ka namin na nakikipagpalitan ng suntok kay Morales, ano yung laging nasa isip mo kung bakit lagi kang nakababalik? May mga pagkakataong nakikita ka namin, nasa gilid ka na ng lubid. Kasi pag sinasamantala niya yung pagkakataon, pag nasa lubid ako, sinusuntok siya ng maraming suntok. Kaya lumalabas ako sa lubid, sa gitna lang ako, dinadala ko siya sa gitna. So, lamang ako sa gitna. Okay. Nung pang-siyam hanggang pang-sampo, alam mo na ba sa sarili mo na akin na itong laban na ito? Nung siyam na round, sabi ko, come on. Sabi niya, nasakta na daw siya. Tapos ganyan, di ba last 10 seconds, umatras siya. Yun, alam ko na yun na second round, pag susunod na round, akin na. Nagpa-interview kanina si Eric Morales at sinabi niya, nahirapan ako talaga malakas si Manny Pacquiao at pag-iisipan ko pa kung magre-rematch kami. Tama ba yun? Anong pakiramdam mo? Yun, talagang ngayon, nasa hospital siya, dinala siya sa hospital. So, sana naman, kasi sport lang yung ano namin, pareho kami naghahanap ng panalo, pareho kami, siyempre, mag-alay ng, yung alay namin sa bansa, sa bansa nila, sa bansa ko, ang laban na to, at sana walang mangyari sa kanya. Okay. Manny, anong pakiramdam ng isang matagumpay na Pilipino, matagumpay na boksingerong ipinagmamalaki ng kanyang bayan? Happy ako dahil unang-una nakapagbigay na naman ako ng karangalan sa Pilipinas. Happy ako dahil binigyan ako ng talagang malakas na katawan sa araw-araw ng Panginoon. Kampiyon ka ng masa, kampiyon ka ng boxing, pero ikaw ay singing boxer din. Natupad ang sinasabi ng liriko ng awitin mo para sa'yo ang laban na to. Huling mensahe para sa ating mga kababayan? Sana po, suportahan niyo po yung kanta ko. Hindi lang yun kanta, kundi may kahulugan po ang mga kanta ko. Album ko para sa'yo ang laban na to. Maraming kanta roon na makahulugan po, hindi lang po kanta, yung regular na kanta, kundi para sa buhay po ng isang tao na makapagbigay ng inspiring para sa inyong buhay. Ang mensahe mo para sa iyong ina at sa iyong mga kapamilya sa Jensan? Unang-una, maraming salamat sa Panginoon. Pangalawa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin ng mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat siyempre sa mahal na Pangulo, sa suporta. At sa inyong lahat, Nanay Christy, maraming salamat po. At sa lahat ng mga pumunta rito, ng mga opisyal. Ako'y talagang walang sawang nagpapasalamat, lalo-lalo na sa Panginoon. Pagkatapos ng interview ito, tatakbo na sa ospital. Pinagbigyan mo kami, maraming salamat. Anong gagawin mo sa ospital? Hindi ako tatakbo sa ospital. Baka kung dadalawin ko si Morales, kung may pagkakataon, nandun sa ospital. Pero pupunta muna ako sa hotel. Uwi muna ako. Pwede ko bang ipakita sa camera yung kamay mo? Ito. Ito po mga kaibigan, ang pamatay na kamao. Grabe, nandito po. Ito, dalawa, both hands. Talagang, ano yun, dahil sa pagsuntok? Talagang lalakas suntok. Matibay si Morales. Matibay talaga. Nakikita namin, pinupukpuk mo na sa gilid, napupuruhan mo na, nakababalik pa rin. Ang daming tama niya eh. Guwapo siyang umakyat sa ring, nakabusarga na siyang bumaba. Mas guwapo ka pa rin. Manny, maraming salamat. At ako ay gusto ko ipagsigawan sa buong mundo na ako ay Pilipino. Ako rin, ako man ay talagang sa puso ko, proud ako na ako isang Pilipino. At sana tayo mga Pilipino, be proud na tayo ay Pilipino. At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. And God bless you all. Sana magkaintindihan tayo lahat mga Pilipino. Mahal ko po kayo mga Pilipino. Mahal ko ang bayan ko. Mahalin natin. Isang malakas na sigaw ng mabuhay, Manny. Mabuhay sa inyo. Thank you so much. Alam ng lahat ang tunay na nararamdaman para kay Tony Gonzaga, birthday boy at certified box office king na si Von Navarro. Live! Aaminin na kung sino ang bagong nagmamay-ari ng kanyang puso. John Lloyd Cruz, sa unang pagkakataon, aamin na sa tunay na namamagitan sa kanila ni Bea Alonzo. At eksklusibo, Bea Alonzo, di nauurungan ng lahat ng intrigang binabato sa personal niyang buhay. Ang kanyang mga sagot. Abangan! Portofino Alabang, an exclusive enclave inspired by the artistry and grace of Italian lifestyle. Enchantingly beautiful. A portrait of elegance. A romantic getaway. Portofino Alabang, truly magnifico. Mga pahinang
buhay na ngayon, Boteng may kakaibang magic. Muling magbibigay ng saya at tuwa. Inday Bote, ang sasakyang hahataw sa pagtuklas ng katotohanan, inyo nang malalaman. Vincent, blusang nagbibigay ng kagandahan, pagbabago'y iyon ang masasaksihan. Blusang itim. Ito ang mga istoryang aabangan mo dahil ang buhay ay parang comics. The most requested band is finally here. Aegis first US tour. Bakit iniwan mo? Isasakalang ako, baby. Sa tuwing nakikita ka, naniniwag ako, oh baby. Pag may kasama kang iba. Search for the Star in a Million, the final showdown. Ang gabing pinakaabangan, ang huling paghaharap na tututukan ng buong bayan. Ang laban ng tatlong natitirang pinakamahuhusay at pinakamatitibay mula sa libo-libong nakipagtagisan. Ang tinaguriang panlaban ng TFC sa Amerika, Chris Lawrence, the heart of R&B. Ang pinakamatibay na babae ng Star in a Million, pambato ng Iloilo, Tata Villaruel, the versatile vocalist. Ang anak ng Cebu na may kakaibang timbre ang tinig, Jimmy Marquez, ang Mr. Soul. Sino nga ba ang tunay ng karapat-dapat ang haling kampiyon? Jimmy! And to be a good addition to the chapter, I think you have something to add to. See, Chris, as a singer, you have to be versatile. So that's one thing that he hasn't proven yet. I have had professional training on my voice, and when I was here, I have more control over my voice. I also have a better singer. Mula sa Aliw Theater, ilang oras bago ang final showdown, ang Champions League of 3, harapan, tapatan, live! Boy, Chris, live na live tayo dito sa Aliw Theater para po sa nalalapit na Grand Night ng Search for Star na Million Season 2. At ito ang aking mga paborito. Paborito rito ng mga friends ko, si Danjers ng Music Box, Nomer Servito at saka mga taga-Hair Asia. May mga tanong ako, Kuya Boy, sa kanilang tatlo. Kaya Chris Lawrence, Tata Villaruel at Jimmy Marquez, kasi na-notice ko, ang kanilang friendship ay mukhang naapektuhan na, ha? Kasi malapit ang finals. Mukhang hindi na sila nagiging nagbibeso-beso. Ito kay Chris. Chris, I have a question. Kasi sabi mo, na-mention mo na kaya ikaw dapat manalo because meron kang professional, nakapag-aral ka professionally sa iyong musicality. Ibig bang sabihin sila hindi? Of course not. Of course not. It's just, like I said, I have a more musical. It's not only am I a singer, you know, I'm a performer, I can play piano, compose music, ganun. At may narinig ako na iyak ka rin ng iyak, ilang gabi ka na rin iyak because natatakot ka dahil yung mga Tagalog songs na baka mabunot mo tonight ay baka hindi mo kakayanin. Totoo ba to? Opo, totoo po. Because parang it's like if they gave you 10 Russian songs to sing in 6 days, parang ganun. And sometimes it's just hard for me to trip over my words. Okay, Tata. Ikaw naman, sabi mo kasi siya very R&B, very soul. Ikaw versatile. Yung bang laban mo sa kanilang dalawa? Siguro po kasi kaya ko pong gawin yung iba-ibang style po ng pagkanta. Sila hindi. Kaya din po nila, kaya lang yung pag si Jimmy po kumakanta kahit anong kanta, Jimmy talaga. Yung si Chris po kahit anong kanta, Chris, ako pwede ko pong iba-ibayin yung style ko. Okay. Ikaw naman, Jimmy, palagi mo sinasabi na si Chris ang iyong mahigpit ng kalaban.
But after today, after watching sa rehearsals kanina, hindi ba naisip na si Tatang makakatalo sa'yo? Actually, I did, it's not just Chris. Sinabi ko nga, sa silang dalawa, we're all like, if any of these two will win, okay lang sa akin kasi magaling ng dalawa. But if I had to pick one, si Chris siguro. You know. But we're all good, so kahit sino na. Okay. Yan, abangan ang Grand Finals tonight po, alas 7 dito sa ABS-CBN. At sa final showdown nila, dahil isa na naman po ang ipanganganak na champion na makakahilera check nila, Eric Santos, Rachel Ango, and the rest of the gang. Mga kaibigan, back to the studio. Ayan, thank you, Jobert. At mamaya po, ang Grand Finals, ang final showdown ng Sorry na Million. Mamaya po yan. And watch the Letterman live in Manila on January 27 and 28 at the Araneta Coliseum. Mga hit songs po nila, The Way You Look Tonight, Love Is Many Slender Things, and many more. Tickets are available at SM Ticketnet and Araneta Coliseum. Ay, nako, ito po ang ating birthday girl, Tony Gonzaga. Aamin na nga ba kung sino talaga ang nagmamay-ari ng kanyang puso? Live po yan sa pagbabalik ng The Buzz! Aaminin na ang tunay na nagmamay-ari ng puso niya ngayon. Mag-amang Bong at Jolo Revilla. May mga revelasyon sa napabalitang pagbabati ni Rosana Roses at ng kanyang pamilya. John Lloyd Cruz, sa unang pagkakataon, ilalantad na ang tunay na namamagitan sa kanila ni Bea Alonzo. At eksklusibo ang pinakaabangang pagsasalita ni Bea Alonzo. Di naaatrasan ang mga intriga sa personal niyang buhay at sa kanyang pamilya. Abangan! Give it to mommy na? Yeah. Give it to daddy. Yeah! Iba sa buhay, ang pinaka-importante ang magkasamang pamilya. Kulang kapag may pamilyang naiwalay. Mabuti na lang at andyan ang Tansingko Law Offices. Naintindihan nilang kailangan ko at ang aking pamilya. Tansingko Law Offices, may tunay na malasakit sa inyo. Panalo sa mga papremyo! Answer. Panalo sa mga matututunan mo! Ang Black Mamba ay isang uri ng ahas. Ahas is correct! Panalo sa kasiyahan! Panalong mga host! Uy, si Lili pala. Gruesome talagang taong yan. Sabi niya. Bakit mo yung sabi yan? Ruby na ng sampan. Wawawi! At game ka na ba? Ito ang mga game shows kung saan wala kang katalo-talo. Correct! Mula lamang sa inyong panalong istasyon, TFC! Call First Housing of America, 1-800 ang bahay. Bad credit? Good credit? No credit? We'll get you in the home with zero down. We'll show you how to refinance or sell your home for maximum profit. We'll teach you how to upgrade to a better home, remodel, pay off debt, and even start a business. Call First Housing of America, 1-800 ang bahay. If you're buying, selling, refinancing your home, we'll show you how to maximize your profit. First Housing of America. Okay, ito, aprobado ng mga Pilipino. Sa ipinakita mong husay at lakas ng loob, ipinagbubunyi ng bawat Pilipino saan man sa mundo ang iyong bagong tagumpay. Mabuhay ka, Manny Pacquiao! Mula sa iyong kapamilya, TFC! Ladies and gentlemen, it's a jazzy fizzle. Miss She's one of the brightest stars to ever shine. Funky fresh. Her charm and her magic are simply extraordinary. She captivated so many hearts of fans, of viewers, of men. With her enchanting face and her sharp mind and her unmistakable beauty. She's a special woman, and no wonder. 1-2 step. Because only once in a long time can someone like her come along. She is Tony. She's everybody's ideal woman, and she's my ideal girl.
Live on the Buzz, Miss Tony Gonzaga. Happy birthday, Tony! Thank you, Tito Boy. Good afternoon. Let's blow na the cake. Sandali lamang, dapat malaman ng sambayanan, boses po yun ni Sam Milby. She's my ideal girl. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Louder, come on. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and then blow the candle. Wow. Happy birthday, Tony. Thank you, Tito Boy. Thank you po. Tony, si Sam, were you together nung birthday mo? No. Ay, bakit? No, Saan I siya? watched the Backstreet Boys concert. Pero he was at What's Up. He surprised me Ay, nun. cute. Ano yung naramdaman? siya. Nakahawak daw ako sa cake. Ano yung naramdaman nung surprise ka ni Sam sa What's Up? Very surprised. Very surprised. You didn't expect him there? Kasi alam ko very busy din siya tapos marami siyang mga... Ginawa niya ng paraan kasi you're special. Wow. At gaano katindi ang kanyang panliligaw talaga? Naniligaw na talaga. No. Ano ba? Hindi siya nanliligaw. Umami na siya eh. Hindi, pero for me, tingin ko hindi panliligaw yan kasi he just calls me. I just, Okay, what is panliligaw? Umpisa pa lamang yun. Hindi, Siyempre, hindi ka naman bibigla Hindi, ano yun. ibig sabihin ba ng panliligaw? Why would I know? Correct! Okay. Ano ba ang panliligaw? Luis Manzano style na panliligaw na pinupuno ang buong bahay mo ng flowers galore. Ganon? Is that Di ba legal? yun? Kinabasted naman ata siya. Hindi siya nabasted. He was never busted. We've talked about it. Tapos sinabi ko sa kanya na, I think it's better off that we keep it this way. Very casual yung relationship. Para hindi ako nahihiya sa'yo. Hindi ako nako-conscious. Kasi pag nililigawan ako, Anong nako-conscious na-feel ako. niya And you have after become very that? good friends, no? Yes, No, yes, but yes. boy, that's a polite turn down. Hindi naman. Pero if there could be one person noon na talagang gusto kong sagutin or gusto kong maging boyfriend, Si Luis. that would be Luis. Kasi sa pinakita niya talaga sa akin na pagpupursige and determination. Pero hindi. Pero bakit Kaya hindi lang yan? There are so many things along the way, like, he's very busy with his schedule, tapos ako, parang kasasabi ko lang sa kanya nun, I just transferred from ABS-CBN, I just wanna make things right. Okay. Lalo nakakasimula ko pa lang, I wanna work hard and just prove everybody na I am worth the attention and worth spending Tama, time That's with. true. That's So, true. yun. That was before. Kawawa, Kung meron kang... nabother ako. Kawawa naman ang kaibigan kong si Vong Navarro. Si Vong, hindi siya nakakaawa. Naawa ako kasi si Luis ang mas karapat dapat daw nasagutin. Ba't naman girl? Vong is such a sweetheart. Yes, he's such a sweetheart. Kaya lang, hindi naman nililigaw sa akin si Vong. At saka si Vong, I think he's very occupied with so many things right Nagkakaintindihan now. tayo at naiintindihan ko yan. Ay, congratulations. Number one money maker of 2005 and the another. May sasabihin naman ako. Sadali naman. Sinabi mo kanina that time, kung meron kang sinagot, si Luis Manzano yun. Pag-usapan natin ang ngayon. Kung meron kang sasagutin ngayon, sino yun? Kasi nung nagbe-Big Brother, di ba, she was very open. Nakita siya ka Sam. Yes, and Sam is very open. Yeah, no, at nung lumabas si At Sam, di nag-usap ba, kami ni nakita Sam. ka talaga. Nakita ko yun. Yung sinabi sa akin ni Sam, personally. Type Totoo na yun. talaga. Type Yeah, na talaga. yes, he told me that last week. He told me that 2 days ago. Okay. Okay, sige. Wala, kinuwento mo na sa akin na sinabi ni Sam. Inulit niya sa akin. Tuwing nagkakasalugan kami, si Tony ang pinag-uusapan Halatang nang babawa na tayong dalawa. So ngayon, sino? Kung may sasagutin ka, Tony. Ako, kung may sasagutin ako, since wala pa naman nanliligaw sa akin. Pero if there could be one guy na talagang makukitan talaga ako and I'm very much interested to get to know, siguro yun si Sam. Yeah. And, di ba, boy, they can both sing. Yes. Kung meron kayo i-duet na kanta, ano yun? I think yung True. Ryan Cabrera. Ano daw? True. Ano yun? Yeah, Ryan Cabrera. Sing it. I'm so sorry. I've waited all my life to cross this line to the only thing that's true. So I will not Tuloy mo. Kinikilig ako. time to try anything to be with you. Ay, ganda. All my life I've waited. This is true. Tony, we're very happy for you at alam namin, ako nararamdaman ko. Naluluha ako. Ang ganda ng song. You're getting there. I love You're getting it. there. Tony, happy birthday. Thank you very much. At sana'y Wait, last magtotoo lahat ang iyong question. mga panaginip at pangarap. Yes, go ahead. The first time you were here, you were crying. Last year lang Last yun. year. Di ba? Remember that. Same month. Exacto, di ba? Same Has it month. been a magical year?
It has been a very good year, wonderful. I can't put into words what I'm feeling right now, especially with everything that happened. And that continues to happen. Yes, Diba? hopefully. And I'm very, very thankful. All I can say is that I am very honored and I will forever be grateful to everything that's happening God really right had a now. purpose. You're a beautiful, beautiful young lady. Masaya kami para sa'yo. Tony, happy birthday. Thank you. Mga kaibigan, huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang susunod. John Lloyd Cruz magsasalita na. May mga aaminin tungkol sa samahan nila ni Bea Alonzo. Ang eksklusibo, ang pinakahihintay na pagsasalita ni Bea Alonzo. Matapang nasasagutin ang lahat ng isyong ibinabato sa personal niyang buhay at pamilya. Susunod. No celebrity endorsers. Just real people with real dreams. Giving hope. Finding your immigration solutions. In life, it's good to take risks. But in immigration, it's not. Hi, I'm Robert Reeves, board-certified immigration law specialist with more than 25 years of experience. Call us for your immigration solution. Mga pahinang sinubaybayan mo noon, bibigyang buhay na ngayon. Boteng may kakaibang magic. Muling magbibigay ng saya at tuwa. Inday Bote, ang sasakyang hahataw sa pagtuklas ng katotohanan. Inyo nang malalaman. Vincent, blusang nagbibigay ng kagandahan. Pagbabago'y iyon ang masasaksihan. Blusang itim. Ito ang mga istoryang aabangan mo. Dahil ang buhay ay parang comics. Promise, di kita makakalimutan. Isabel! Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi kita makakalimutan? Walang nag-aakalang ang isang simpleng street boy na ito noon. Ay magiging tunay at unbeatable na box office king ngayon. Walang nag-aakalang ang binatilyong ito nahataw kung gumalaw sa anumang entablado. Ay hahataw rin bilang singer ng ilan sa pinakamalalaking novelty songs ng iba't ibang taon. Bon Navarro, sa panibagong taon sa kanyang buhay at kanyang karera. Saan naman kaya siya dadalhin ng kanyang swerte, tiyaga at talento? Ang romantikong suwabe at bibong totoy ng bayan, Bon Navarro, live sa The Buzz! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Bago calling na ako in live to sing happy birthday. Ang galing mo ngayon, ha? I know. Haven't you noticed I can sing happy birthday? Galing mo nang kumanta. Okay, happy birthday. Bong, we love you so much. Happy birthday. Sa lahat po nanonood na ba, magandang hapon po sa inyo lahat. Tito Boy, Chris, magandang hapon. I love you. We love you too. Ang layo na ng iyong narating. Ano ang pakiramdam? Tito Boy, siyempre, sobrang masaya ako dahil hindi ko akalain na maabot ko kung nasan ako ngayon. Kung may mga pasasalamatan ka, sino sila? Siyempre,
nais ko pasalamatan si Lord, ang manager ko si Direk Chito, ang Street Boys, ang family ko, ang mga anak ko, si Ice at si Bruno, at syempre yung mga nagmamahal sa akin. Ayan, Sobrang dami nilang pumipila. Grabe. Hindi. Ang ABS-CBN, ang Star Cinema, kay Tita Malu Santos, Tita Cory, Ma'am Charos, kay Boss Gabby, kay Sir Deo, Mr. M, Sir Enrico, at sa lahat-lahat, Miss Ethel, lahat. Alam mo, kung hindi lang box office king soon to be endorsement king. Kinakabog mo na yung dami ng commercials namin ni Boy, ha? Hindi. Kaya napanood kayo sa inyo, sobrang cute kaya. Of course! Kapamilya. Okay, next Mark. Box office May noodles king. pa siya tayo, wala pa tayong noodles. Kailangan maghanap tayo. Gosh, we want noodles. Correct. At ano ang pakiramdam na kay box office king na tinagurian ngayon ng iyong mga tagahanga? Bakit ikaw kahit payat ka, may cuts? Sandali, box office mo na bago yung payat. Hindi, kasi di ba ang ganda ng body niya eh? Maganda. Oh, let's talk about yung box office king. Sobrang natutuwa po ako dahil hindi ko akalain talaga in The Another's susuportahan ng atin na mga kababayan na tatangkilikin nila sa gitna kasi that time dito Boy Chris nung pinalabas yung The Another's dun yung talagang nagkakagulo tayo eh. No, at nag-promote ka sa Amerika. Oo, sa Remember, Amerika. Boss? Naalala ko yun. When we were in, Yes. ano tayo? San Francisco. Yun, San Francisco. Okay. Ngayon, sobrang hindi ko talaga ma-express kung paano ko sasabihin yung nararamdaman ko dahil sobrang saya ko. Siguro feeling ko nasa langit yung kasiyahan ko ngayon, sobra. Totoo yun. Okay, about the body. Kasi, di ba boy, even he's slim and yet defined yung katawan talaga. How? Dahil sa pagsasayaw? I don't think you have the time to be dancing. Siguro yun nga. It's a dancer's body. Siguro sa pagkakain ng hindi gulay. Anong ibig sabihin? Hindi kasi ako kumakain ng gulay eh. Ay, that's bad. Bad yun, bad yun. Ikaw, did you eat Bad veggies yan. today? I had cauliflower. I had flowers. Ano ba pinag ko? Next, ikaw ang nagsabi nun, boy. Or else the chairman will get mad at us. No. I had, langka. Totoo yan. Ako'y kumakain talaga ng gulay. Ginataang langka. Totoo po yan. Ikaw, wala? That's bad, ah. Hindi, meron mga siguro mga ano lang. Best foods ka pa konti naman. Lang, mga konti. Dapat yung vitamin. Bong, maraming salamat. Mabuhay ka talaga. Maraming salamat sa The Buzz dahil talagang binigyan ako ng pagkakataon para magpasalamat sa mga taong dapat kong pasalamatan. Nasa level Chris, na ng medyo ang haba na ng hair. Pero kayang dalhin. Pero mga kaibigan, I'd like to take this opportunity. Direct Onat, nag-break ang kanyang bagong commercial. Yung Hias Whitening Soap. We would like to congratulate Dr. and Dr. Ortaleza ng Splash Corporation. At saka sila Dan Ibarra, Dennis Gatuslao, Lawrence Ferrer, and Manny Perez of Smart. Okay. Isama na natin sila Ricky Isla, Butch Jimenez, Mr. Paulie Nazareno, and our friend Manny Pangilinan. Maraming salamat. Tatay Felix, Direct Onat, get well soon. Mabilis lang ito. Si Ate Mary Ann, birthday niya. She is the Ate Mary Ann of Ann Curtis. And then si Yaya Ana, birthday tomorrow. Happy birthday, Yaya A. We love you. That's right. Kasal. And the last, Okay. Don Monteverde. Happy birthday. Happy birthday, Marivic and Cardi Lakmani and Mrs. Gretchen Open Kuangko. Happy birthday from my good friend, Cora Ataide, Edel Tongkua, and then Gabby Banyares, Leo Puri. Happy birthday. Joan Boner, Kinsey McDonald, and Manay Gina de Venecia. Okay, can we just, before we cue for commercial, mabilis lang paghanda ka ng pag-usapan ng love life, I hope dito ka magsasalita. Yun na ang hinihingi namin. Okay po, Tito Bo. Alright! Next week, pasalamat sa Star Records. Thank you. Ethel Timbol, happy birthday. And all our friends. Mga kaibigan, Good luck, James! They're playing now. sana manalo kayo. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang The Buzz! Eksklusibo ang pinakahihintay na pagsasalita ni Bea Alonzo. Matapang nasasagutin ang lahat ng isyong ibinabato sa personal niyang buhay at pamilya. Susunod! Katakataka bang katakam-takam ang bagong corned beef ng bayan? Martin Pure Food Super Chunky Corned Beef. Siksik na sa laman, garantisado pang malinamnam. Sa bawat amoy, sa bawat kagat. Martin Pure Food Super Chunky Corned Beef. Mapapa, kasasarap! Isang laban para
para sa iisang pangarap. Isang gabi kung saan isa lang ang matitira. Ang huling pagsubok ng tibay at galing sa kantahan. Sino ang tatanghaling Star in a Million Grand Champion? Search for the Star in a Million. The final showdown. ICCI, oras-oras ikaw ay naaalala. Sa International Call Center, sulit ang serbisyo, makakatipid ka pa. 13.9 cents lang kada minuto, walang hidden charges, walang monthly fee, at walang connection fee. Pwedeng gamitin mula sa bahay, opisina, cellular, payphone, o sa kahit anong touch-tone telephone. Sign up na! Tumawag sa 1-877-SAY-HELLO o 1-877-729-4355. ICCI. Sa ipinakita mong husay at lakas ng loob, ipinagbubunyi ng bawat Pilipino saan man sa mundo ang iyong bagong tagumpay. Mabuhay ka, Manny Pacquiao! Mula sa iyong kapamilya, TFC! Dalawang puso mula sa magkaibang mundo. Magtatagpo. Tao po! Nasa si Sabina. Best friend ko na girlfriend mo. Girlfriend? Samahan mo ako. Mahal ka na ibang kasama. Titibo, Abi, mahal mo ba ako? Kasi mahal na mahal kita eh. Hindi ganun kasimple yun. At dadaan sa pagsubok. Paano ko ikaw pumasok sa mundo ko? Paano kung walang mangyari sa buhay ko? Kaya mo bang tiisin yung pagkukulang ko? Will their love survive? Are you saying goodbye? The long wait is over. Ang kinakikiligan ay magbabalik tambalan. Judy Ann Santos at Piolo Pascual. Don't give up on us. Star Cinema and ABS-CBN Global's initial offering for 2006. Catch it on the big screen. Bea Alonzo at John Lloyd Cruz. Tambalang biniyayaan ng ibang klaseng magic at chemistry. Tambalang patuloy na pinananabikan ng mga manonood. At ngayon, muling magsasama at magpapakilig sa pinakaabangang romantic movie ng taon. Hindi mo naman ako matitis. Hindi na nga masakit. Kita matiis. Kasi mahal mo ko. Kasama ang bagong crush ng bayan na si Sam Milby. I have to go. I have a courtesy call to the governor. You can look at but I've been negro. It would be nice if we can, Sige. Puntahan kita doon. Sige. Sige. Hinihintay na ang Close to You mula sa Star Cinema. Mga kaibigan, John Lloyd at Bea, maraming salamat. Welcome to the buzz at maraming salamat sa pagkakataong ito. Kumusta kayong dalawa? Okay naman. Congratulations sa iyong napanalunang tropeyo sa USTV Awards. USTV Awards. Salamat. Hindi ka ba nakalimut ng mga pasasalamatan dun sa UST habang tinatanggap mo ang iyong award? Actually, nanginginig yung baba ko. Nakakatakot pa rin, ano? Oo. Actually, late last year, like December, gusto ko na rin magpasalamat sa Empress saka sa Star Awards. Maraming salamat po dahil hindi ako nakapunta. Kaya ngayon po, nagpapasalamat ako sa inyo. Maraming mga young love teams. Matagal na panahon akong nag-antay na sana'y magkasama kayo muli sa pelikula. Nung napabalitan kayo gagawa ng Close to You, parang ang naramdaman ko, na-miss ko yung love team ni John Lloyd at saka ni Bea. Tanong, bakit ko na-miss ang love team ninyo? Siguro, Tito Boy, kasi ever since nakita niya na yung development ng love team namin, na nakita niya yung growth ng love team, or yung growth ng friendship namin. So, yun, every time na lang na mag-guest kami, or every time na may new project kami, laging meron kami bago na ipinapakita. Kasi kami, magmula sa simula, talagang wala kaming ipinakitang hindi totoo sa mga sumusubaybay sa amin, sa mga taong gusto kami. Sa tingin ko, kung ang audience mo, bibigyan mo ng isang bagay na totoo, iba ang sarap ng pakiramdam. Kaya hahanap-hanapin mo yung totoo. December
10 days, kayo nagpunta sa Amerika. Bakit? Ano nangyari? Marami. Sabihin nyo nga sa amin ang ilan sa marami yan. Nag-show kami doon. And then, yan, nakita namin yung Filipinos doon. Sobrang warm ng pagtanggap nila sa amin. Overwhelming talaga. So, sundutin ko yung marami. Marami katulad. Basta doon ko na-realize na hindi ko kayang mawala si Bea sa akin. Not in any way. Na ayokong magkamali. Ayokong mahirap ipaliwanag. Ulitin natin yan. Sa Amerika mo na-realize na hindi pwedeng mawala si Bea sa buhay mo bilang tao. Yeah. Talaga. Ipaunawa mo nga sa atin yan. Salamat dyan. This is the first time you're saying this line. Mahalaga sa amin yan bilang... Hindi sa akin mahalaga. Mahalaga yung nangyari sa akin. Siguro hindi lang siguro ko pwedeng dumitalya pero para sa amin na lang dalawa. Pero yun lang. Didetali lang ko ng konti. Did you realize that you were in love, that you were falling in love with Bea nung kayo nasa Amerika? Hindi mo kayang mawala sa Bea? Siguro dumadaan kami sa stage na nalalaman namin para sa sarili namin na kung ano yung halaga ng isa't isa. Na halaga na maaaring magdala sa inyo sa pag-iibigan. I mean, you know, is that possible? Anything is possible. Mabilis ang turnover. So many young actors are coming into the scene. Sikat ka ngayon, bukas, wala na. Dito sa Close to You, ang inyong pelikula sa Stars Cinema. Okay? Kasama nyo ang tinitilian, ang crush ng bayan ngayon na si Sam Milby. Puso sa puso dyan, hindi ka ba nai-insecure kay Sam Milby? Lalo na alam mo at alam ko na kinikilig ito dati kay Sam Milby. Ako hindi, totoo lang. Hindi, kahit naman kaninong artista or tao, hindi ako dapat ma-insecure. Kagaya nung sabi ko kanina, talagang hindi, I only compete with myself. Talagang sa iba, wala na akong... Pero kay Sam, hindi ako dapat makaramdam ng gano'n. Hindi ako nakakaramdam ng gano'n. Actually, gusto kong nagpapasalamat ako sa kanya dahil part siya ng pelikula namin at alam ko, confident ako na malaki ang maitutulong niya sa pelikula namin. Kaya, ang sa akin lang, pasasalamat doon sa tao. Pero in the context na kinikilig si Bea noon, di ba kinikilig tayo noon? Wala bang bahid ng pagseselos? Ako lalaki ako. Siyempre, pagka nakikita mong nakatingin yung love team mo dun sa ano ang yung nararamdaman? Para buhi ko ng yung mga mata niya. Doon medyo nakaka-insecure. Kasi alam mong gwapo eh. Tsaka magaling kumanta. Tsaka alam mong ikaw, ganyan ka lang. Medyo malapad mo. Medyo malaki yung pisngi ko. Tapos, alam mo, medyo... Anong reaction mo, Bea? Ayan daw, gwapo, medyo nakaka-insecure. Gwapo rin naman si Lloyd. Wow! Gwapo daw ang kanyang noo. In his own way. Once rin sinabi ko sa kanya. Yung mga kasi sinasabi niya palagi, pangit yung mata. Pangit yung noo niya, pangit yung... Wala mo sinasabing pangit about himself. Kaya lang, sinabi ko sa kanya, minsan sa mga pangit na bagay, di mo nakakagawa ng magandang bagay after. Sa Close to You, hindi ka pinapansin ni Bea. Tanong, John Lloyd, have you ever been dumped by a girl? Ikaw ba'y umiyak, lumuhod, nakiusap na sa isang babae na sana'y hindi ka iwanan, na sana'y mahalin ka, na sana'y hindi ka pa iwanan? Lalaki po ako at dumaan po ako doon. Oh, you've been dumped? Yeah. Anong ginawa nung girl? Tumuloy lang. Iniwan ka? Yeah. Pero nakakapagpatibay yan, Jan, sa puso, hindi ba? Ito yung mga karanasan na nakakapagpatibay. Pagkataon. Saka siguro, for the moment, hindi mo marirealize dahil siguro masyadong overwhelming yung pain, yung panghihinayang. Pero, lumilipas ang panahon na nagiging yung sakit na nandito, nakakatulong sa utak mo, nakakapag-isip ka na maayos. Ayan mo lang. Dahil pagdating naman ng panahon, alam mong makakatulong sa iyo. Look at him now, di ba? Parang he's the perfect guy to fall in love with right now.
Ulitin natin yan. Look at him now, pagkatapos na lahat ng kanyang pinagdaanan. He is the perfect guy to fall in love. Alam niya yun, alam niya kasi yun. Totoo. And that makes also your relationship really, really stronger as human beings. Hindi ba? Alam natin na kaakibat ng ating trabaho, kaakibat ng pag-aartista, kaakibat ng kasikatan ay intriga. Kayo bang dalawa, was there ever a point in your lives as performers, as actors, na sinabi niyo sa inyong sarili, hindi ko na kaya ito, ayoko na, I wanna walk away, ayoko nang mag-artista? There were times, yeah. Mag-fall pa rin lahat-lahat ng iniisip mo sa isang bagay. Kung ano yung mission mo, kung ba't ka nandyan, kung bakit binigay sa'yo lahat-lahat ng to. Siguro, maraming trials na binibigay sa'yo ngayon, pero afterwards, kailangan mo lang makita kung ano yung purpose nun. At kung ano yung naging mission mo sa lahat-lahat ng yun. Tumarating din tayo dyan, napapagod tayo, masyal tayo nasasaktan. Pero, dami sinasabi niya, saka lagi na yung pinag-uusapan yun eh. And, pareho kami nag-a-agree sa isang bagay. Yun nga yun, pag naisip, kasi madaling isipin ng sarili mo minsan eh. Pero pagka naiisip mo yung marami kang taong natutulungan, may mga napapaligaya ka, na dumaan ka lang, nakangiti sila, parang ang laking bagay nun. Bea, gaano ka katapang? Hindi ko alam. Gaano katapang si Bea? At gaano ka rin katapang? Si Bea, matapang si Bea. Alam ko, yan basta-basta sumusunod. Kahit na diktik na yan ang problema ng kahit anong sakit, sakit sa, alam yun, sa damdamin, hindi mo yan mapapatumba. Hindi nyo lang siguro alam, pero ano to, fighter to naman. Totoo yan. Sinong mas matapang? Ikaw? Siya. Mas matapang? Siya po. Okay. Bea, ito. Kaya ako kanina nagpapasalamat sa tiwalang patuloy na ibinibigay ninyo sa akin at sa aming palabas. Nag-umpisa ito sa bulong-bulungan, sa mga patagong pag-uusa, hanggang napunta sa mga blind items, sa mga iba't ibang pahayagan at sa telebisyon. Nung una, parang hindi ko kakayanin tanong. Pero dahil kailangan itatanong ko. Sinasabing ikaw, di umano, ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang isang kasama natin sa industriya. Ano ang nararamdaman? Ano ang totoo? Sa pagbili ng ticket mo papuntang Pilipinas, kakaba-kaba ka ba? Hindi na ngayon. Dahil sa Mango Tours, wala ka ng kaba. Dahil ang ticket mo, pagkabayad mo, cash or credit card, tanggap mo na. Sa murang halaga, sabay na sagad talaga. Yan ang Mango Tours. Kahit nasan ka, kahit kailan, order your tickets toll-free from anywhere in the US or log on to flighttomanila.com. Bukas 7 days a week, 16 hours a day, panatag ang kalooban mo kahit nasa Pilipinas ka pa. So ano pa? Tawag na sa Mango Tours. Ang presyo sagad, pwede agad. Kalit na kalit ang bago kang jowa. Uy, wala. Oo, i-deny mo pa. Ang dami nang nakasite sa inyong dalawa. Friends lang kami. May mga litrato kami, no? Aminin. Abangan! Log on to ABS-CBN now. It's prime time, anytime. When? Siguradong in 24 hours, makakarating kay Manong sa Ilocos ang padala ko. Sa Lucky Money Remittance, panatag ang loob ko. Bakit ko pa iasa sa ibang aking padala kay Inday Tessie sa Cebu? Sigurado nag-ikot na Birthday ni Lolo sa Manila. Isang araw lang, na-deliver ng door-to-door yung pinadala ko. Ang saya ni Lolo! Sa dami ng aming mga agents at offices dito sa North America, siguradong may malapit na Lucky Money branch sa inyo. Lucky Money! Malapit na sa inyo ang swerte! Welcome your new year with a blast! Yes! The best of Philippine cinema is coming to your TV screens in 2006. Galing mo. Baliwala pa yung chicken feed. Gusto niyong tago-ampong, ha? Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Gano'ng tamad. Watch these great movies and start your year right this January, only here on Cine Fiesta. Huligaw! Ang
Ang sarap maging artista. Star treatment lagi, iba ang alaga. At pagdating sa padala, iisa lang ang nagbibigay ng ganitong alaga, ang Star Cargo. Siguradong makakarating ang inyong padala anywhere in the Philippines. At ngayon, may $10 discount ka tuwing magpapadala by air or by sea. Servisyong ABS-CBN ito, kaya siguradong maaasahan. O diba? Sa Star Cargo, kayo ang Star! Nag-umpisa ito sa bulong-bulungan, sa mga patagong pag-uusa, hanggang napunta sa mga blind items sa mga iba't ibang pahayagan at sa telebisyon. Nung una, parang hindi ko kakayanin itanong. Pero dahil kailangan itatanong ko. Sinasabing ikaw, di umano, ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang isang kasama natin sa industriya. Ano ang totoo? Ano ang iyong nararamdaman? Ano ang gusto mong ipaintindi sa amin? Tuboy, para lang dun sa mga tao na hanggang ngayon, dinidigdig pa rin yung balita na yun. Pwedeng, gusto ko lang sabihin po sa mga tao ngayon na patahimikin na natin siya. Tigilan na natin. Kasi parang wala na yung tao eh. She's not here anymore. Hindi niya na kaya pagtanggol yung sarili niya. Respeto lang dun sa mga taong nagmamahal sa kanya at dun sa pamilya niya. Yeah. Parang tama na. Tigilan na. Nakikiusap ako. Tigilan na. Ako rin. Kumbaga ako dahil kaibigan ko rin. Kaibigan ko siya. Alam ko yung mga hinanakit niya sa buhay dahil naghihinga ng sama ng loob sa akin yun. And sa tingin ko, hindi naman siguro magugustuhan ng tao. Yung kaibigan ko na ngayong hindi nga maganda yung nangyari, siguro mas makakabuti para sa lahat at para rin sa, hindi lang para dun sa kaibigan ko or sa pamilya niya, pero para sa lahat na rin na medyo pinipilit pang ungkatin yung bagay, mas makakatulong po siguro sa ating lahat na hayaan na natin. Dahil ayokong sa kahit anong paraan mabastos ang isang kaibigan. Daya, sa usaping ito, kung may dasal ka ngayon sa Diyos, ano yun? Na give me enough strength para to hold on and to do what's best for everybody. And siguro to do what's best for me for the first time. Naiintindihan mo ba na may mga taong gusto kang saktan? Naiintindihan mo yan? Naiintindihan yan dyan? Na may mga taong hindi kayo gusto na gusto ko yung saktan? Do you understand? Naiintindihan niyo kung bakit at ano ang nais niyong sabihin? Siguro dun sa mga tao na yun, wala akong maisip na dapat sabihin sa kanila kasi sa mga taong yun, feeling ko si Lord lang yung magjo-judge dun eh. I mean, sa bandang huli, siya yung gagawa ng paraan for them to realize all of these na ginagawa nila. So, siguro ako, kung meron man akong mensahe dun sa mga tao na patuloy pa rin na sumusuporta sa akin at nagmamahal sa akin, kahit na, despite of everything that happened, siguro yung mensahe ko lang is, thank you so much. Maraming salamat kasi parang isa sila sa mga nagpapatibay sa akin and yung parang big thing para sa akin yung sincerity na pinapakita nila. And yun. Isa pa sa mga pinag-uusapan ngayon ay kayo daw ay may away ng nanay mo at ito'y may kinalaman sa pera. Ano ang totoo? Anong nais mong sabihin? Ay na nga ba, Tito Boy? Isa yun sa mga lahat-lahat ng pamilya, I guess, normal na nagdadaan sa isang problema. Hindi ko i-deny na merong problema ngayon, pero hindi totoo kung ano yung mga nasusulat. Ang gusto ko lang sabihin dun sa mga tao pa rin na kung gusto niyo makatulong, malaking tulong na kung gagawin nating private lahat yung buhay ng pamilya ko. Kung ibabalatan nyo na lang sa akin yung buhay ng pamilya ko. Kumbaga, masyado ng private yun kami. Ever since naman I started lagi kong sinasabi yun. Igkakala nating lahat, huwag lang yung tungkol sa pamilya ko. Anong nais mong sabihin sa kanila? Sa iyong pamilya? Anong gusto mong sabihin? Despite of everything, mahal naman ko sila. Sa lola?
Go ahead. Yung huli nating pag-uusap kasi hindi ko makakalimutan. Alala mo, friend 18. Kumusta siya? I know she's one of the closest persons to you. She's okay, I guess. Yung kapatid, kumusta? He's okay. Na-apektuhan ba sila lahat sa pinagdadaan mo? Yun na po. I mean, in general words, I know we don't have to go into specifics. Kasi gusto kong sabihin sa lahat sa kanila, napakabuti mong anak, napakabuti mong apo. Anong sinasabi ng lola sa'yo? Nagtatrabaho po ako ngayon. You don't. But if you were to tell her something, I know how much she adores you. Anong sasabihin mo sa kanya? Yun nga, siguro in general. In general? Yeah, mahal ko ito. Despite of everything. At lalampasan mo ito. John Lloyd, mensahe sa mga tao, unahin natin yung mga taong nagdududa, hindi naniniwala. Lahat tayo, we're all beautiful creations. Lahat tayo. So, hindi ako nagsasayang ng oras sa mga taong nagdadala or nagbabato ng negative vibes sa pagkatao mo. Dapat nga magpasalamat ako sa kanila dahil ang isa mga natutunan ko, the more ka ang tawag doon, yung parang nilalait or the more kang sinusubukan, the more kang pinuput down. Oo, yun. The more ka pinuput down, mas lalo kang minamahal ng Diyos. So, salamat dahil naging instrumento sila dahil mas napapalapit ako sa Diyos. And your message to your fans at mga kaibigan hindi bumibitaw, mga kaibigan na nariyan lamang at any time kailangan, anong nais mo sabihin? Siguro ako may kaibigan, lalo na sa pinagdadaanan niya ngayon. Isa rin ito sa mga talagang para sa taon na ito parang alaga ko. Maganda rin naman yung pasok ng taon dahil sa isang aspeto na ang dami kong nare-realize. Lalo na sa relasyon namin ni Bea. Na, you know, ako, kaibigan mo, alam mo yun, talagang gagawin ko lahat. Sana nakikita mo yung effort ko everyday. Gusto kitang makitang umingiti, tumatawa. Gusto kitang masaya. Kaya gagawin ko lahat bilang kaibigan mo. Para maging maligaya ka. Anong nais mong sabihin kay John Lloyd? Thank you so much. Na-appreciate ko lahat. Alam mo, Tito Boy, sa bawat shooting namin, kahit na malungkot talaga ako, pag darating ako, dahil magpuput talaga siya ng smile or ng laughter sa labi ko. And I just want to thank you. I appreciate everything. And hulog ka ng langit. Mabigat na hulog ng langit. Oo. Yeah. Alam namin. Pero bakit ka nalulungkot? Ako? Because I feel for her I feel for her very much dahil nagdaan din ako sa mga problema. Not close to similar kung ano yung pinagdadaan. Parang bihira na makatagpo ka ng isang kaibigan na parang pareho kayo ng napagdaanan or pareho kayong damdamin nyo yung parang nag-unite in some sort of way. Parang ganon. And that resolve is very strong. Kahit anong mangyari, hindi ko iiwanan ng kaibigan. Sarap pakinggan. Close to you. May gusto na akong itigdagan. Siguro parang yung sa tinatanong nyo kanina kung ba't ako na nagkakaganito. Naisip ko lang na para sa isang taong kagaya niya, napakabait, lahat ginagawa para sa pamilya niya, lahat binubuhos para mapaganda yung pamilya niya. Parang hindi ka lang makapaniwala na ganyan nangyayari sa kanya. Nakaka-amaze in a way, pero masakit din para sa kaibigan dahil are you starting to realize na mahal mo si Bea?
Hindi bilang kaibigan. Sobra sa kaibigan. The intensity is there. I mean, matagal na rin tayong nag-uusap. I mean, blangkahan na ito. But this is the first time I'm seeing you like this. Are you falling in love with her? Mahal ko si Bea. Mahal ko siya. Hindi ko alam kung saan pupunta to. Pero, ang alam ko lang kung ano ko ngayon, kung ito nakikita mo, nakikita ng tao, totoo to. Naiiyak naman ako. Tama na. You take care. Maraming salamat. Salamat din. Pumipila pa ba kayo para magpadala ng pera sa Pilipinas? Tama na! With Zoom.com, you can jump online and Zoom it. Kahit nakapantulog lang ako, kaya kong magpadala ng pera for as low as $3.50 with Zoom.com. Magpadala ng pera to over 800 pickup locations o diretso sa kahit anong bank account sa Pilipinas, including those of our partner Equitable PCI. May tiwala kami sa Zoom.com dahil partner na lang Equitable PCI. So go to Zoom.com. Sobrang dali at convenient pa. Zoom.com. Stop waiting in line. Zoom it online. Tuloy ang pagmamahal. Tuloy ang pakikipaglaban. Tuloy na tuloy ang pagbabalik ng napiling tagapagmana. Panday ang ikalawang yugto. Abangan. There's something new waiting for you at Starry Starry Store, starting 2006 with a bang. The long wait is over. Don't give up on us. The movie is the screen return of Piolo Pascual and Judy Ann Santos. Read all about what Piolo has to say on the Ryan Judice off-screen romance. Guess who's New York's richest Pinay? Let Bernadette Zambrano take you to another Pinoy hunk getting ready to fulfill the American dream. Rafael Rosell conquer Hollywood and more. Only Star Studio brings you closer to your favorite stars. Order this issue now from Starry Starry Store. For big savings, subscribe to Star Studio today. Are you having problems getting a home loan? At Delta Mortgage, we have all types of home loans to fit your needs. Buying your first dream home, refinancing, or just cashing out for any reason. We can put the power in your hands to make your own future. Bankruptcies, foreclosures, no problem. We cater to people with less than perfect credit. Self-employed? We have stated income or no income verification. Time might be running out. Take action now while interest is still at all-time low. Tawag na 1-800-249-3338. Concert! Isang concert naman ang nihandog sa mga fans ni Carol Banawa sa kanyang maikling bakasyon dito sa Pilipinas. Umuwi raw siya para bisitahin ang mga loved ones niya. Nag-visit po ako dito para syempre bisitahin yung pamilya ko at saka kasi po yung sister ko kinasal din. No? Bagong dating! Kamakailan ay dumating sa bansa ang kilalang wrestler na si Mick Foley na mas kilala sa bansag na Mankind. Para ito sa wrestling show na gaganapin sa Araneta Coliseum on February 24 and 25. I invite everybody to come out February 24th and 25th. It's WWE's first time in the Philippines in 12 years, and I know we're going to put on a show that people will talk about for a long, long time. Bagong wagi! Ginanap din last Friday ang second USTV Awards. Dito, pinarakalan ng mga Tomasino ang pinakamaningning na artista at programa, kasama of course ang The Boss na nagwaging Best Entertainment News Program! F bilang Best Magazine Program. Maalaala mo kaya bilang Best Drama Program. Corina Sanchez bilang Best Female Broadcast News and Public Affairs Host. TV Patrol World bilang Best Local News Program. Sineskwela bilang Best Educational Program. Why Speak bilang Best Public Affairs Talk Show Program. At si John Lloyd Cruz na nag-uwi ng Best Drama Miniseries Actor Award. Taray! Itong award na to is really very much more than what I deserve. I'm very happy and very honored to accept the award. Maraming salamat sa UST. Yan ang Best Buzz Express!
USTV, maraming salamat. Maraming salamat for the honor you give us. You inspire us to be even better. Tito Alfie Lorenzo, happy birthday. Ivy Mendoza, Ian Pereñas, Shirley Pizarro, Michelle Arville, maraming salamat. It's my mom's birthday on Wednesday. Happy birthday, Mom. Dondon also. Yes, Tomorrow. Thank you, Mr. Ramon Ang. Belated happy birthday, Mr. Ang of San Miguel. Mayor Sherwin Gatchalian, Riza Moises, You know why? Mike Sikap, thank you. Paul and Tan for my accessories. At sa lahat po sa inyo, maraming salamat. Huwag po kayong alis. Wait, did you say Dr. Vicky Bello? Happy birthday. Happy birthday, Dr. Bello. We love you John for making Gasquel us Fernando. beautiful. Homeboy po bukas. Panoorin niyo po. First anniversary. Wait, I'm supposed to ask you, love Ira? Does he love you? Ay! Nasingit kami! Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Delta Mortgage, the professional mortgage broker.